Nakakailang linggo na ba ang impeachment court? Nag-umpisa ito July 6, tapos 3 times a week. Ngayon ay August na, so mahigit na palang isang buwan sa presentation ng mga testigo at ebidensya ng public and private prosecutors na nailalatag yung mga basihan sa issue ng korupsyon at betrayal of public trust. Pero sa akin pong sariling observation at opinion, parang hirap na masira ang kredibilidad ng mga testigo ng mga taga-usig. Kahit na magkaroon ng cross-examination na ginagawa ang defense team dahil naman ay kanilang karapatan, hindi ho nila masira ang mga testigo. Yung 3 testigo mula sa NBI, 2 testigo mula ho sa dating mga bank manager ng Land Bank na pinag-withdrawhan ng pera. Ngayon, 2 testigo mula sa Commission on Audit, si Attorney Roderick Wamil at itong si State Auditor na pumalit kay Attorney Wamil na si De Campo. Dahil dokumento, kanilang policy at batas ang kanilang pinapairal. Mahirap talaga sirain yun. Kasi sila yung mga auditor. Sila yung binigyan ng authority na mag-evaluate, maghanap ng mga ebidensya, dokumento kung tamang pinaggamitan ng pera. Kaya may hirap talaga ho ang depensang sirain yan sa aking observation. Kasi laging babalik at babalik ang mga testigo sa kanilang dokumentong nakita at isinumiti ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon yan. Ang pag-audit sa pera ng bayan, COA ang merong exclusive na obligasyon dyan. At kung ano ang kanilang requirements, dapat susunod ang kahit na sinong ahensya ng pamahalaan, kahit Vice President pa. Pag hindi nakasunod sa mga requirements at policy, may problema. Dahil ang pera ng bayan ay number 1 binabantayan ng COA. Yan ang kanilang obligasyon kung tamang ginamit. At pagka mali ang dokumento, mali ang pinagamitan, may kapangyarihan ng COA na magkaroon ng notice for disallowance or notice para utusang ibalik ang pera ng bayan kung makikita nilang mali ang pinagamitan. Katulad nung 375, kasama din yung naunang 73 million pesos. Ganyang kalaking pera ang pinag-uusapan. Na ang tingin ng COA, mayroong malaking pananagutan at kakulangan sa mga dokumento at tamang pinagamitan ang Office of the Vice President at DepEd. Kaya kahit anong tanong sa cross-examination, babalik at babalik sa policy requirements ng COA. Yan po yan. Pero tama po, kahit anong tanong, kahit anong cross-examination, yan ay karapatan ng tagapagtanggol or defense team. Kaya nga lang ho sa ating observation at pananaw, may kanya-kanya tayong observation at pananaw at opinion dahil tayo nanonood lahat, nakikinig, ay nakikita natin ang butas at hirap na pinagdadaan ng depensa sa kasalukuyan. Hindi man natin hinuhusgahan yan. Pero kung ganyan ho ang sitwasyon, mula day 1 until now, mahirap nilang sirain ang kredibilidad ng mga testigong hawak at naipresenta na ng mga taga-usig. Pero marami pa po na hiharap. Conforme yan sa assessment nila kung kinakailangan pa o hindi. Kasi 57 yung testigo ng mga taga-usig. Pwede nilang bawasan yan kung kinakailangan pero hindi pwedeng dagdagan. Ang defense team merong 45 dun sa listahan ng pre-trial conference. Nandun na yung mga pangalan. Pwede nilang bawasan din yon pero hindi pwedeng dagdagan. Kasi kung ano na isumiti sa pre-trial conference na listahan, yun lang ho ang allowed at papayagan sa actual trial. For your information. Ayan po yan. So, sa tingin natin ay mukhang magkakasubukan at nasusubukan na
kayo, mga kababayan kong Pilipino, kayo man ay pro o anti-impeachment, pero lahat tayo ay Pilipinong may-ari ng pera. Lahat tayo ay mga Pilipinong pwedeng may tiwala pa o wala ng tiwala sa Vice President. Anong observation nyo? Anong pananaw nyo sa nangyayari? Huwag tayo magsawa. Tama yung panawagan ng Kongreso at ng mga prosecutors at kanilang spokesperson. Huwag tayo magsawa rito. Kasi ito'y laban ng mamamayan. Hindi ito laban lang ng mga taga-usig. Katotohanan, katarungan, pananagutan ang layunin ng impeachment court, impeachment trial, laban sa impeachable official katulad ng Vice President ng bansa sa kasalukuyan. Yan ay nasa tamang proseso. Tingnan natin kung paano nila ipagtanggol ang kanilang sarili. Tingnan natin kung paano pag dumating ang oras na ang depensa na magpipresenta ng ebidensya at testigo. Pero hindi natin alam kung ano yan. Ang aking pinag-uusapan ngayon at sinasabi ko sa inyo mula day 1 hanggang ngayon ay hindi nga po nasisira ng defense sa kailang mga cross-examination ang testigo at ebidensya. Lalo na ho dito sa tinatawag nilang fruit salad, mango, keso, kung ano-anong aliases, prutas, isda, pangalan ng mga politiko na ginamit sa acknowledgement receipt. Naku, hindi biro yan. Dapat ang gagamit ng pera ay kumpletong pangalan, totoong tao, may address yan, may picture yan, mayroong identification na talagang siya ang gumamit ng pera. Pag walang lehitimong identification o ID na talagang tao, yung mga yan, hindi yan talaga kapanipaniwala. Yung pampano, paano yan magiging tao? Yung keso, yung pikit, yung Bisaya, hindi ko alam kung anong klaseng Bisaya yun. Pasintabi na sa mga kababayan nating Bisayas, magandang umaga at araw po sa inyo. At ginamit pa yung grupo nyo. Marami pa. At paano naman tayo maniniwala na merong Escudero, Hontiveros, Lapid, Revilla, Jokno, na ipinangalan doon sa acknowledgement receipt? Parang gusto niyong sirain yung kredibilidad at pagkatao ng mga senator judges. Ay sino gumawa nun? Hindi prosecution, public and private. Yan ay dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President at Department of Education ng panahon yon sa Commission on Audit. At yung itinatanong ng mga abogado sa COA ay yung mga dokumentong isinumiti ng pangalawang Pangulo. Hindi yang galing kung kanino. Kaya kayong mga nanonood nakikinig, intindihin nyo yung pinanggagalingan ng balita. Huwag yung pag nabanggit na lang yung Duterte, galit na kayo, magmumura na kayo, magbabanta na kayo. Yan ay malabo pa sa sabaw ng pusit at baha na argumento. Yan ay kababawan at kawalan ng argumento pag nanguna ang galit at pagbabanta. Issue, ebidensya, ang pag-usapan, lalabas ang katotohanan.